From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Well, ilan ang nabiyayaan? Ngunit pinagpala kung paano? Ngunit paano sinasabing tatlo ang Galasya? Sabi niya, kaya mayroong isang paraan, iyon ang pananampalataya. Yaong sa pananampalataya, hindi yaong sa kautusan. Ang mga may pananampalataya ay pinagpala sa mananampalataya. Kasama sino? Kasama sino? Ibig sabihin kasama ang mananampalataya na si Abraham. Kaya mahalagang alamin kung ano ang mayroon si Abraham. Bueno, pinagpala ako kasama ng mananampalataya na si Abraham. Dapat nating basahin ang tungkol kay Abraham upang makita kung sino siya. Anong mga katangian, anong proteksyon, anong takip, anong kasaganaan ng taglay nito? Paano siya sinuportahan ng Diyos? O kung hindi siya sinuportahan ng Diyos? O kung ano ang pamamaraan niya sa kanyang mga desisyon? Tingnan natin. Sabi niya, ganun din ang mga may pananampalataya. Sila ay pinagpala ng mananampalataya na si Abraham. Hay, nung nabasa ko yun, kasama ang mananampalataya na si Abraham. Sumakay na ako sa eroplano at sinabi ko, kasama ng mananampalataya, uy, kailangan nating malaman ito. Ano ang mayroon kay Abraham? Dahil isa itong unit, ibig sabihin, ang mga may pananampalataya. Well, tingnan kung ano ang sinasabi ng talata bago iyon. Sabi niya, at ang pagsusulat, foreseeing na aaring ganapin ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang una ay ibinigay niya ang mabuting balita kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Alalahanin ang katagang bansa na ating napag-usapan. Kapag sinabi nating mga bansa, ito ay tumutukoy sa katotohanan na hindi ito magaganap doon, ito ay darating. Dahil wala iyon, until the other days wala siya. Nang lumitaw ang apostolado na ito, nalaman ito. Dahil walang simbahan ang nagsasalita tungkol sa blessed with all blessings, natatakot sila diyan. O mayroon bang lambong na inilagay ng Diyos upang hindi nila ito makita? Pero in His time, inalis niya ang belo, di ba? Kaya sa palagay ko, dapat tayong pumunta sa Genesis 12 upang malaman kung ano ang mayroon si Abraham. Genesis, 12 kabanata. Genesis kabanata 12. Unang taludtod. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak. Uy, ito ay nagpapahiwatig na kailangan nating gumawa ng ilang mga division doon. Tama ba? Sa pagitan ng pamilya. Kahit na manatili ka sa parehong lungsod, ngunit huwag hayaang umalis ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, sa lupain na ipapakita ko sa iyo. At gagawin kitang isang bansa. Sabi niya, nagawa ko na ba o gagawin ko? Kinabukasan, makikita mo ito ngayong gabi? Yan ay isang bansa. Gagawin ko pero ito ang gagawin ko sa iyo. Katulad mo. Kaya nga ikaw ay pinagpala kasama ng mananampalataya na si Abraham. Kamusta? At gagawin kita? Yan ang binhi. Tandaan na ito ang binhi na nagmula kay Abel, hindi kay Cain. Hindi mula sa mga lobo, ngunit mula sa mga tupa. Iyan ay isang binhi na inilagay ng Diyos sa lupa bago pa man. Ang bagay ay hindi ito kilala. Pero, well, kaya naman sa Galatians, buti lagpas na tayo, hindi na kita hahanapin pa.
Sabi niya, ngunit kung ang mga kay Kristo, sila ay mga anak ni Abraham. Kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay anak ni Abraham. Kaya naman niya sinasabi yun dahil lolo namin siya, sorry. Kalololohan. Si lolo ay si Pablo at ako ang iyong ama. Pero hindi ako nagbibiro sa sinabi ko lang sa'yo. Hindi. Sapagkat ang Biblia ay nagtatala ng tatlong ama. Sa madaling salita, para sa buong pag-iral ng tao, mayroong tatlong magulang. Ang hindi ko alam ay magiging ama ako ng mga taong mas matanda sa akin, hindi ka pa nakakita ng ama na ganyan. Pumunta figure. Ngunit, kung gayon, siya ang ating lolo sa tuhod dahil tayo ay nagmula sa dugong iyon. At pagkatapos ay sasabihin niya sa iyo, sinasabi nito, gagawin kitang isang dakilang bansa at pagpapalain kita. Kaya nga sabi ng mga tao, blessing at blessing lang ang pinag-uusapan. At ano ang gusto mong pag-usapan ko? Sumpa? At sabi mo, lahat ay mabuti kahit na ang lahat ay masama. Pero ganun talaga, ayos na ang lahat. Ngunit kung ikaw ay nasa espiritong iyon, magiging maayos ang lahat. Sinabi niya, at pagpapalain kita, at dadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Kaya naman kapag binanggit nila ang iyong pangalan, sinasabi nila, mag-ingat dahil siya ang pinagpala. Tingnan mo, kabilang siya sa klase ng laging naligtas. Kahit saan ka magpunta, basta nagpaparamdam ka, lagi ka nilang pag-uusapan, ngunit sasabihin nila sa iyo ang pinagpala. Kasi hindi naman sila ganyan. Parang hindi naman sila anak ni Abraham, di ba? Wala silang dugo niya, wala silang blue blood. May dugo sila. Yung iba may dugo, ngunit hindi siya sa piniling lahi. Kamusta? Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong magmukhang ganito upang ang espiritu ng biyaya pumalit sa iyo. Sabi, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Sabihin, ako ay isang pagpapala. Sabihin sa katabi mo, ang pagkilala sa akin ay isang pagpapala. Hello. Ngayon, pakinggan mo ito. Kamusta? Tingnan mo ang takip ngayon. Ngayon ay naka-on. Ngayon ay hindi ka isang pagpapala. Ngayon sa kung ano ang darating, tingnan kung ano ang sinasabi nito. Sabi ni, at pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo at sa mga sumusumpa sa iyo. Hayaan mong isumpa ka nila. Hindi ikaw kundi siya. Isusumpa ko sila. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag may sumalungat sa iyo? Kaya naman nang husgahan ni Mary ang kanyang kapatid. Sabi niya, teka, may short circuit dito. Dahil nagmura siya, kilala ka niya sa laman. Iyan ay isang panganib, mag-ingat kung sino ang kilala mo sa laman. Maaring ito ay napakalapit sa iyo. Baka hindi mo siya gusto. Marahil ay nangyari na ang mga sitwasyon at alam mo ito mismo. Ngunit kung siya ay anak ni Abraham o anak ni Abraham, upang tumakas.com. Mas maganda kung maganda ang ugali mo at higit pa sa mga hindi mo gusto o sa mga may problema ka. Subukan mong gawin ito. Hindi mo kailangang bigyan siya ng pagkakaibigan mula sa kabilang mundo, ngunit hindi mo siya maitatanggi, magpatuloy. Dahil hindi ka pumasa sa pagsusulit at maraming bagay ang ginagamit ng Diyos para subukin kung totoo ba ang iyong ipinagtapat. Ang taong hindi mo naiisip, pwede ba? Maaari nitong nakawin ang iyong pasensya. Ginagamit ng Diyos
mga patay na tao. Gumagamit ang Diyos ng mahihinang sisidlan. At kung mas mahina sila, dapat silang bihisan ng pastor o kapatid ng higit na kagandahang asal. Sinasabi nito na binibihisan natin ang mahihinang bahagi ng katawan ng higit na kagandahang asal. Halimbawa, ako bilang isang pastor, noong ako ay isang pastor, noong sinabi nila sa akin na may nangyayari sa isang pamilya, masama o pangit, mayroon akong espesyal na damit. At pinuntahan ko sila at binihisan, tinakpan. Anong nangyari? Hindi ako maglakas loob na sabihin sa iyo, well, isuot mo ang mga damit na ito kung kailan mo masasabi sa akin. Tandaan mo, mahal kita dahil mas masahol pa ang nagawa ko. Sinabi ni Paul na isinasaalang-alang ang iba na mas mataas kaysa sa iyong sarili. Kung wala sa iyo ang iba bilang higit na mataas sa iyong sarili, kung gayon, hindi mo binibihisan ang iba. Ang mga hubad na ito. Kailangan mong magkaroon ng mga damit para sa lahat ng uri ng probisyon. At kailangan mong magtapos diyan dahil ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa iyo at gagamit siya ng mga pamamaraan para mailabas ito. Gagamitin niya ang mga hindi komportableng sitwasyon para ilabas ang pagmamahal na ibinuhos niya sa iyo. At hanggang sa makamit mo ito, sinusundan ka niya, humahantong sa ganong sitwasyon. Dahil ang perpektong bigkis ay pag-ibig. At kung ang perpektong bigkis ay pag-ibig at dadalhin ka niya sa pagiging perpekto, ibig sabihin, dadalhin ka niya sa maximum para magmahal ka. Alam mo bang isa yan sa mga kahinaan ko, mapagmahal? Iyon ang itinuro sa akin ng Panginoon ang magmahal. Wala akong problema sa sino man. Saglit na parang problema at parang sitwasyon. Ngunit sa huli, alam kong kailangan itong ayusin dahil ang sabi ay ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin ng sagana. Tingnan mo, napuno ka nito, ang iyong espiritu, ang iyong kayamanan ay puno ng pag-ibig na iyon. Hindi ka maaaring magkaroon ng problema sa sino man. Kailangan mong ayusin ang sitwasyong iyon. Kamusta? Hay, ang tahimik ngayon sabihin, Aba Ama. Sabihin, Aba Ama. Sabi ko, kung hindi, edi hindi. Pumasa ka sa pagsusulit. Kailangan mong magmahal ng totoo. Ano ang takot na meron ka? Kung natatakot ka, bumili ka ng aso. Ngunit kailangan mong malampasan ang sitwasyong iyon. Kung gayon, kung sino man ang nagpapala sa iyo, pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo, ang mga nagpapala sa iyo, at ang sumusumpa sa iyo, susumpain ko. Hoy, sabihin mo sa katabi mo, I bless you para pagpalain ka ng Diyos. Sabihin mo sa kanya, I wish you the best. Sana, nais kong maging maayos ka. Maghari ka nawa sa buhay. Isa pa, kahit pinagseselosan nila ako, kahit na naiinggit ako kung gaano ka pinagpapala ng Diyos. Uy, pero alam mong napakalaking iyon dahil kapag binasbasan mo, pinagpapala ng Diyos ang taong iyon. At posibleng pagpalain siya ng higit pa kaysa sa iyo upang subukan ka, upang makita kung ang mga gawa ng laman ng inggit ay gumagana pa rin sa iyo. Hello! Oo, dahil sabi ni Pablo, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng katawan, kayo ay mabubuhay. At sa atin minsan may inggit, sama ng loob, selos, chismis, pakana. Malisya, chismis. Ang lahat ng iyon ay nasa laman, hindi sa iyong espiritu. Ngunit dahil ikaw ang may-ari ng sasakyan, babayaran mo ang mga kahihinatnan. Kaya tungkulin mong imaneho ng maayos ang sasakyan para hindi ka kagatin ng mga asong iyon.
Hanggang kailan sila naghahari sa buhay? Ako ang naghahari sa buhay. Tingnan mo, wala akong anumang alalahanin. Walang nag-aalala sa akin, sa halip ay inaalagaan ko ang aking sarili. Ito ay isang kasunduan, pinag-uusapan natin ang kasunduan. Tingnan natin kung ano pa ang ginawa ni Abraham. Nagsinungaling siya, pakana niya. Tingnan mo ang verse 13, kung ano ang ginawa niya. Well, basahin natin mula sa verse 11 para maintindihan natin kung bakit siya nagsinungaling. At nangyari nang siya ay papasok na sa Ehipto. Mundo, isang uri ng mundo, nakikita mo, sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, narito, ngayon ay alam ko na ikaw ay isang magandang babae. At kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, kanilang sasabihin, ito ang kaniyang asawa at papatayin nila ako at ililigtas nila ang iyong buhay. Ngayon sabihin mong kapatid kita, kamusta? Gumawa siya ng arrangement doon, you see? Hoy, ang aming ama, mag-ingat ka. Ito ang mga saloobin ng ating lolo sa tuhod. At pinagpala ka kasama niya. Ngayon, kung gayon, sabihin mong ikaw ay aking kapatid upang ako'y maging mabuti dahil sa iyo at mabuhay ang aking kaluluwa alang-alang sa iyo. Ngunit tingnan natin kung ano ang nangyari doon. Verse 17, tingnan mo ang nangyari. Ngunit sinaktan ng Panginoon si Paraon at ang kanyang sambahayan ng malalaking salot dahil kay Sarai na asawa ni Abraham. Bueno, dahil nagsinungaling siya sa kanya, nahulog ang loob ni Paraon sa kanya. Sabi niya, sabihin mong kapatid kita. At tinanong nila siya, at sino siya? Aking kapatid na babae. Uy, napakaganda ng ate mo. Ngunit ito ay ang asawa. Ngunit pagkatapos tulad mo, ikaw ay hindi mahawakan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, ang 18 bersikulo ay nagsasabi, nang magkagayoy tinawag ni Faraon si Abraham at sinabi sa kanya, ano itong bagay na iyong ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na asawa mo siya? Bakit mo sinabi, siya ay aking kapatid, inilalagay ako sa posisyon na kunin siya bilang aking asawa. Ngayon, sa makatuwid, narito ang iyong asawa. Kunin mo at umalis ka. Nang magkagayoy nag-utos si Faraon sa kaniyang bayan tungkol kay Abraham at sinamahan siya ng seguridad, sinamahan nila siya at ang kanyang asawa sa lahat ng mayroon siya. Na si Abraham ay napakahusay, pero doon siya natuto ng leksyon. Parang sabi niya, I am not going to scheme anymore. Kung papatayin nila ako, hayaan silang patayin ako, ngunit kailangan kong lumakad sa katotohanan. Dahil dito ay mas mabuting magdusa ako at patayin nila ako. Ang mga salot na ito ay pumatay ng mga bata, pumatay ng mga babae, mga ina, kalahati ng bayan ay pumunta sa pagsasaayos dahil sa isang lalaki. Dahil ikaw ay isang problema, pinagpala, dapat mayroon ka. Tayo na lang, tignan mo, hindi mo ba nakikita na may dugo tayo? Kamusta? Tayo ay isang piniling lahi. At kaya kapag ginawa natin ang mga bagay sa ganong paraan, nagiging komplikado ang sitwasyon. Gayon din, maaari mong gawin ang mga ito, ngunit hindi ito maginhawa para sa iyo. Lahat ay matuwid para sa iyo, ngunit hindi ito maginhawa. Uy, nagbayad siya ng napakalaking kahihinatnan doon. Pero ipagpatuloy natin ang pag-uusap tungkol sa pagpapala. Dahil iyon ay isang madilim na sitwasyon na lumipas na, ito ay isang magaan na sandali. Dahil sa huli ay naayos na. Ngayon, inilalarawan nito ang lahat sa loob ng 3 minuto, ngunit iyon ay mga buwan mula sa mga problema. 13 kabanata. 13 kabanata ng Genesis. Ang Galatia ay may 6 na kabanata. Genesis, kabanata 13. Unang taludtod. Umakyat, kaya't umalis si Abraham sa Ehipto patungo sa Negev. Siya at ang kaniyang asawa, kasama ang lahat ng kaniyang tinatangkilik, at kasama niya si Lot. At si Abraham ay napakayaman sa mga baka, pilak at ginto. Ikaw ba ay pinagpala sa mananampalataya na si Abraham?
Bueno, mas mabuting simulan mong i-claim iyon dahil nagbigay iyon sa iyo ng pananampalataya, nagbigay ito sa iyo ng kaalaman. Ngunit ngayon na ito ay nagpapakita sa iyong bulsa, sa iyong checkbook, sabihin, ako ay nasa espiritong yon, tumatanggap ako ng kasaganaan. Dahil kung ikaw ay pinagpala, kasama ang mananampalataya na si Abraham, pagkatapos ay hayaan ang ibang bagay na dumating. Makipag-usap sa iyong mga anghel. Huwag gumamit ng huwad na pagpapakumbaba. Huwag mong sabihin, ang humble ko, hindi. Kung ang isang bagay ay totoo, ang isa ay dapat ding totoo. Kamusta? Angkinin mo, aminin mo, sabihin sa katabi mo, tinatanggap ko ito para sa iyo. Sabihin sa kanya, tinatanggap ko ito para sa iyo. Sabi, tatlong taludtod, talatang 3, at bumalik siya sa kanyang paglalakbay mula sa Negev, patungo sa Bethel sa dakong kinaroroonan ng kanyang tolda, ng una sa pagitan ng Bethel at ng Ai hanggang sa dako ng dambana na kaniyang ginawa roon noon. At doon tinawag ni Abraham ang pangalan ng Panginoon. Pati si Lot na kasama ni Abraham. Sabihin mo sa akin kung sino ang kasama mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Sabi niya, kasama niya si Abraham, mayroon siyang mga tupa, baka at mga tolda. At ang lupain ay hindi sapat para sa kanila upang manirahan ng magkakasama dahil ang kanilang mga pag-aari ay marami at hindi sila maaaring manirahan sa parehong lugar. Ang kanyang mga ari-arian ay ano? Magsimulang kumuha ng inventaryo. Hoy, pinagpala ang dalawang iyon. Tingnan mo, sabi niya, nakikipag-hangout siya sa kanya. Kaya para makipag-hangout sa kanya. Well, kung makikipag-usap ka sa isang taong napakahirap, ang kahirapan ay madudurog sa iyo. Kung kasama mo ang isang taong laging may problema, ang mga problema ay mananatili sa iyo. Well, doon isinilang ang kasabihang, sabihin mo sa akin kung sino ang kasama mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Buti nakadikit yan. Naglagay ka ng masamang mansanas sa tabi ng mabuti. Hey, at pansinin na ang mabuti ay hindi makapagpapagaling ng bulok. Ngayon ang bulok, kung maaari mong mahawahan ito, sila ay mga prinsipyo ng katiwalian. Kaya kung kasama mo ang isang taong patuloy na pumupuna, patuloy na nagrereklamo, patuloy na nagkukumpisal ng mga bagay na hindi na ayon sa tipan, kaya't huminto ka sa pakikipagkaibigan sa taong iyon, o itinutuwid ng taong iyon ang kanyang sarili. Dahil iyan ay mananatili sa iyo at wala kang kakayahang magpagaling. Dahil hindi kayang pagalingin ng mabuting mansanas ang may sakit. Ang nangyayari ay natatanggap ng mansanas ang sakit mula sa masama. Kaya kailangan mong baguhin ang iyong pagkakaibigan, palitan ng numero ng telepono, o maghanap ng ibang option. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo, ngunit hindi mo natulungan ang taong iyon. At kung ano ang mangyayari ay ang taong iyon ay patuloy na nakontamina sa iyo sa tuwing makikita ka niya, nagsisimula itong mahawahan ka. At ngayon napansin mo na ito ay nakakaapekto sa iyo. At dahil ikaw ay mapagpakumbaba at napaka-passive, hindi mo mahanap kung paano pigilan ang taong iyon. At pinapayagan mo ang taong iyon na magpatuloy sa pakikipag-usap. Pagkatapos ay kailangan mong gawin ng isang bagay. Kung gayon, tulad ni Abraham, siya ay mayaman. Marami. Ano ito? Masama. Hindi maganda si Lot. Tsaka may nakagaw ng atensyon ko doon. Uy, tungkol kay Lot. Uy, tingnan ko kung saan ang bahaging yon, kung saan nakasaad. Kabanata 13, taludtod siyam. Kung paanong hindi sila magkakasama dahil sa mga ari-arian na mayroon sila. Tingnan kung ano ang ginawa ni Abraham. Dahil ang mga pastol na nag-aalaga ng mga tupa ay naiinggit at lumikha ng alitan. Basahin natin ito doon. Sinasabi nito, at nagkaroon ng alitan sa pagitan ng mga pastol, versikulo 7. Genesis 13, versikulo 7. At nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga pastol ng mga baka ni Abraham at ng mga pastol ng mga baka ni Lot. At ang mga Kananeo at ang mga Pereseo noon ay naninirahan sa lupain. Nang magkagayoy, sinabi ni Abraham kay Lot, huwag nawang magkaroon ng alitan ngayon sa pagitan nating dalawa, sa pagitan ng aking mga pastor at sa iyo, sapagkat tayo'y magkapatid.
Hindi ba ang buong lupa ay nasa harapan mo? Nakikiusap ako na lumayo ka sa akin. Sinabi sa kanya ni Abraham, ngayon tingnan mo ang ugali, nalayuan mo ako. Kung pupunta ka sa kaliwang kamay, pupunta ako sa kanan. At kung ikaw ay sa kanan, ako ay sa kaliwa. Ngunit pansinin na maaaring sinabi ni Abraham, tingnan mo, pumunta sa isa sa kaliwa na pag-aralan ko na ang lupain at gusto ko ang nasa kanan. Ang nangyayari ay ang mga may pananampalataya, hindi nila kailangang mag-skema ng ganon. Ang mga may pananampalataya ay nagsasabi, tingnan mo, kung ako ay ipinanganak upang maging martilyo, ang mga pako ay mahuhulog sa akin mula sa langit. Isa pa, gagamitin ko siya as a means of confirmation. Kung pipiliin niya ang kaliwa, ibig sabihin para sa akin ay mas mabuting kunin ang kanan. At kung kunin niya ang nasa kanan, mas mabuti para sa akin ang nasa kaliwa. Hindi ako mag-aalala tungkol doon. Uy, alam mo, itinuro nila sa akin yon, ilang taon na ang nakalipas. Itinuro sa akin iyang taon na ang nakalilipas. At hindi ako nakikipag-away sa sinuman. Tingnan mo, nangyari ito, huminahon ka kahit anong sabihin mo. Hindi, pero ikaw ang unang dumating. Hindi mahalaga kung sino ang mauna o huli, kahit anong sabihin mo, ayos lang. Kung ikaw ang kukuha sa lugar na yon, tapos ako ang kukuha sa ibang lugar, huwag kang mag-alala. Kung pupunta ka sa Hilaga, pupunta ako sa Timog. O kung pupunta ka sa Timog, pupunta ako sa Hilaga. Hindi mo ba nakikita na kahit saan ka magpunta, ikaw ay isang pagpapala? Hindi ito ang lugar, ikaw. Hello! Alam mo kung ano ang nangyari? Tila si Lot ay kumuha ng kursong real estate at nakita niya ang patag na lupain at sinabi, ito ay patag, ang natitira ay bulubundukin. Kung binigyan mo ako ng pagpipilian, well, dadalhin ko ang kapatagan. Ngayon, nagkaroon ng gulo sa kapatagan na ang Sodoma at Gomora ay malapit. At sinasabi ng salita na pinahirapan ni Lot ang kanyang kaluluwa sa mga kasamaang gawa na kanyang nakita. At pagkatapos, habang papalapit siya ron, sinabi nito na si Lot, tingnan mo ang ginawa niya. Hindi siya lumipat doon, ngunit sinasabi nito na unti-unti niyang inilipat ang kanyang mga tolda patungo sa Sodoma. Mukhang mamalengke siya sa isang linggo at gumamit siya ng maraming gasolina, iyon ay ang mga kabayo o kung ano ang kanyang sinasakyan ay dumating na pagod. Pagkatapos ay isang ideya ang dumating sa kanya at sinabi niya, mas mabuting lumipat ako ng kaunti doon. At tila habang siya ay nagdadalamhati, lalo siyang lumipat sa kinaroroonan ng Sodoma at Gomora at sa wakas ay napadpad siya doon. Doon nila siya ikinulong, kinuha ang lahat ng kanyang kinikita at siya ay naiwan sa kahirapan. Ngunit hindi iyon nangyari kay Abraham. Tingnan natin ang talata 15. Ano ang sinasabi nito tungkol sa 15 talata? Pagkatapos ng bahagi ng lupain na kinuha ni Abraham, sinabi niya, para sa lahat ng lupain na nakikita mo, ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo magpakailanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong mga inapo. Sapagkat kung sino man ang makapagbilang ng alabok ng lupa, ang iyong mga lahi ay mabibilang din. Bumangon ka, dumaan ka sa lupain sa haba at lapad nito, dahil ibibigay ko ito sa iyo. Sa gayoy inalis ni Abraham ang kaniyang tolda at naparoon at tumira sa kagubatan ng ensina ng Mamre na nasa Hebron. Kami ay nagsasalita ng mga wika at nagtayo siya roon ng isang dambana para sa Panginoon. Alam mo na binabasa ko ito sa eroplano at bawat 5 talata, si Abraham ay nagtataas ng isang altar. Ibig sabihin, isa siyang tao na laging inuuna ang Diyos. Sa lahat ng ginagawa niya, lagi niyang sinasabi ang Panginoon ang una. Uy, kapag palagi mong inilalagay ang Diyos sa iyong mga bagay, buti meron sa iyo na maayos. At sinasabi nito na siya ay isang manghahasik nang ang Diyos ay nahayag sa kanya sa laman sa pamamagitan ni Melchizedek. Ano ang sinasabi ng Kabanata 14? Ng Genesis, mga bersikulo 18 hanggang 21. Kaya si Melchizedek, ang hari ng Salem at ang saserdote ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. At binasbasan siya na nagsasabi,
Pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos, lumikha ng langit at lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng ikapo ng lahat ng bagay. Nangangahulugan ito na ang salitang ikapo ay bumangon 450 taon bago ang batas. Kung ikaw ay pinagpala sa pananampalataya kay Abraham, masakit na sa iyo ang magikapo. Kung gayon, hindi mo dapat hangarin ng iba, pinagpala. Oo, ang isang bagay ay nagdudulot ng isa pa. At yung ikapo, iyon ay obligado. Ang mga handog ay ibang kwento, tama ba? May mga taong nagbibigay ng ikapo at may mga taong nagbibigay sa mga mahihirap o nagpupunta sa mga ospital o nag-aampon ng bata at mga bagay na katulad nito. Mga handog yun, ngunit ang ikapo, nang makita ni Abraham si Melchizedek, agad niyang sinabi, it's good ground, dito kukunin ang ikapo ng lahat. Dahil marami siyang namana, isa siyang super millionaire, sobra ang pera niya. Napakagaling. Napakabuti na ang lahat ng iyon ay nahuhulog sa iyo. Ikalabing-4 na kabanata ng Genesis, mga taludtod 22 hanggang 23. At sinabi ni Abraham sa hari ng Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan na may lalang ng langit at lupa, na mula sa isang sinulid hanggang sa isang tali ng sapatos, wala akong kukunin sa lahat ng iyo upang hindi mo sabihin, ako ay nagpayaman. Abraham, maliban lamang sa kinain ng mga binata at sa bahagi ng mga lalaking sumama sa akin, sina Aner, Eskol at Mamre nagaganap sa kanilang bahagi. Ibig sabihin, naging maingat siya. Siya ay masigasig sa mga bagay ng Panginoon. At hindi ako papayag na sabihin nila, ito ang nagpayaman sa akin. Hindi, ang Diyos ang nagpayaman sa akin. Naiinggit siya sa pagbibigay sa kanya ng kaluwalhatian sa Panginoon sa lahat ng oras at hindi pinayagan. Hindi siya pumayag, hindi niya nilabag yung procedure na yon. Kaya, isa pang bagay, nabuhay siya ng 175 taon. Kamusta? Sabi kasi ng mga ganyang ugali, tingnan mo kung gusto mo, take the ground on the left. Hindi sila nag-aalala tungkol sa mga sumusunod, gawin ng isang ito ang akin. Kaya iiwas ko yun dahil tumatanda yun. At nabuhay siya ng 175 taon, malusog. Ngunit hindi sa isang stretcher kung saan kailangan nilang bigyan siya ng tubig, siya ay malusog. Dahil may mga taong nabubuhay ng maraming taon. At kumusta ang iyong ama? Siya ay 79 na taong gulang. At paano siya? Nasa pangangalaga siya, isang nurse. Kailangan niyang alagaan siya araw-araw at tulungan siya sa kanyang mga pangangailangan para dinalhan siya ng plato at kailangan nilang iturok siya ng gamot. Ika-11 kabanata ng Aklat ng mga Hebreo, mga talatang 8 at 10. Sa pananampalataya, Abraham, palibhasa'y tinawag, siya'y sumunod na lumabas sa lugar na kanyang tatanggapin bilang mana at umalis nang hindi alam kung saan siya pupunta. Sa pamamagitan ng pananampalataya siya ay nanirahan bilang isang dayuhan sa lupang pangako, gaya ng sa isang dayuhang lupain na naninirahan sa mga tolda kasama ni Isaac at ni Jacob, na mga kasamang tagapagmana ng parehong pangako. Dahil hinihintay niya ang lungsod na may mga pundasyon, na ang arkitekto at ang tagapagtayo ay ang Diyos. Hinihintay niya ang lungsod na ito. Ngunit hindi niya ito makuha dahil iyon ay para sa kinabukasan. Sabi nito, sa inyo lahat ay pagpapalain, speaking of the future. At alam mo ba kung nasaan ka? Kasama mo ang tagabuo ng lungsod na yon. Kamusta? Ang tagabuo ng lungsod.
Ikaw ang lungsod. Sabihin, ako ang lungsod. Hanggang sa ipagtapat mo ito, kung gayon ang mga anghel ay hindi magdadagdag sa iyo. Kapag sumuko ka, kapag binigay mo ang sarili mo ng buong puso. Ngayon, isang mapalad na babae ang dumaan na mahal ko, na sa loob ng maraming taon ay palagi ko siyang nakikita Apostol, rito. inihatid At ako sinabi ni niya sa Sinamite. akin, napakasaya kong marinig iyon dahil ibig sabihin, halimbawa, kapag naglagay ka ng sanggol sa pampang at sinabi mo, tumalon ka pababa. At pagkatapos, baby, nagtitiwala sa'yo, ginagawa ng sanggol ang paggalaw na ito. Hoy, napakalupit kung dumating ka at hahayaan siyang mahulog sa kanyang harapan. Totoo ba na hindi ka maglakas loob? Bueno, nakita ko ang magandang ugali na iyon sa pinagpalang babaeng iyon na nagsabi sa akin, Apostol, dedikado ako. She let go, she launched herself. At ang lupain ng pananampalataya ay ganito. At tinatanggap ko na ang kabataang babae ay pumapasok sa isa pang kaluwalhatian higit sa kung ano ang mayroon siya dahil siya ay pinagpala. Halika na, tumayo. Espiritu ng pananampalataya.